umaga, we have talked about keep seeking, keep asking, keep knocking at the door. For your Father in heaven is willing to give you everything you need. Sabi natin sa Diyos, Lord, give me more faith. Ask the Lord, increase our faith. Lord, pataasin mo pa yung pananampalataya ko. Lord, bigyan mo pa ako ng konti pang pananampalataya. But you know, the Bible said, even a mustard seed, your faith is like butil ng mustasa, yung mustard, napakaliit. You can say to this mountain, be moved and be cast down to the sea. Kahit isang butil ng mustasa kaliit, ang iyong pananampalataya, mapalilipat mo ang bundok. So, hindi problema kung gaano kalaki ang iyong pananampalataya. Nandiyan ba kayo? It's never a problem. You know, you don't need bigger faith because faith is a gift from God. You did not start your faith. No, hindi galing sa iyong faith mo. Believe in God. It's a gift from God. The Bible said faith is a gift from God. That's why even you have, sabi malaki naman, pero even you start with a mustard seed. You can say to this mountain, be cast down. Kaya mo sabihin sa problema mo, umalis ka. Kaya mo sabihin sa sakit mo, umalis ka sa katawan ko. Amen? But our problem is we have doubt. Ang duda, ang hindi pagtitiwala, ay mas malaki sometimes kaysa sa ating faith. Tama ba? Mas malaki tayo na ano mang words of duda pa? In doubt? Mag-alinlangan. Yan malaki kaysa faith. Kaya hindi mangyari yung ating hinihingi. Sabi ni Jesus, doon kay Jairo, nung may sakit ang kanyang anak. At hindi lang may sakit, pagdating doon ni Jesus, patay na yung bata. Sabi ng mga alipin kay Jairo, huwag mo na pong abalahin si Jesus kasi patay na po yung anak mo. Jesus said to Jairus, don't doubt, just believe. Sometimes, yung dalawang yan nasa puso mo lagi. The doubt, the fear, and the faith. Tama ba? Kaya hindi mangyari ang hinihingi mo. Hindi matugunan ang pangangailangan. Kahit alam mong kaya ng Diyos. Sino rito alam niyang kaya ng Diyos ang lahat ng kanyang hinihingi? Sabi mo sa katabi mo, kaya ng Diyos. So there's no problem in God. Walang problema sa Diyos. Ituro natin ang sarili, nandito ang problema. Turo ka ng turo. Ito kasi problema ko eh. Di ba? Hindi mo problema ang asawa mo. Hindi mo problema ang iyong anak. Hindi mo problema ang katrabaho mo. Hindi mo problema ang trabaho mo. Ang problema natin, itong nagdududa, nag-aalinlangan na puso. So sabi rito sa Matthew chapter 6, verse 25, this is why I tell you, don't worry about your life. What you will eat, or what you will drink, or about your body, what you will wear. Isn't life more than food, and the body more than clothing?
Verse 27, can any of you add a single cubit pala, to his height by worrying? Makapagdadagdag ka ba kahit kaunting inch o anuman sa buhay mo? O makapagdadagdag ka ba ng kahit kaunting araw, oras? Kung ikaw ay mag-aalala. (31) So don't worry. Saying, ito sinasabi natin what we will eat, or what we will drink, or what we will wear. Ano pa? Ano pa yung mga what nyo? Where is my pangbayad ng bills? Ano pa? Ha? Your heavenly Father knows. Kanina, sinabi na natin to. Your heavenly Father knows that you need them. Alam na alam ng Diyos na kailangan mong kumain. Alam na alam ng Diyos na kinakailangan mong uminom. Alam na alam ng Diyos na kailangan may damit ka, may sisilungan ka, may pambayad ka ng bills, may pambayad ka ng utang. Alam na alam ng Diyos, kailangan mo mag-aral. Alam na alam ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Alam na alam ng Diyos na kailangan mo ng kagalingan. Alam na alam ng Diyos na kailangan mo umayos sa pamilya mo. Hello, ang relasyon mo sa iyong asawa, relasyon mo sa iyong anak, relasyon mo sa iyong mga kapatid. Alam na alam ng Diyos. Sabi mo, alam na alam. Hindi lang ba sa alam? Alam na alam. Nino raw? Kung yung mga chismosa, alam ang buhay mo. Nakikiganon lang yun. Lalo naman ang Diyos na gumawa sa'yo. Alam na alam ng Diyos. Sinabi ni Job, God, alam mo ba ang nangyayari sa akin? Sabi ni Job. Sabi ng Diyos, alam ko. Sabi mo sa katabi mo, alam ng Diyos ang kailangan mo. Lahat ng pangarap mo. Kaya lakihan mo naman yung pangarap mo. Instead of worrying, sabi mo sa katabi mo, do not worry. Ang hirap naman ito, pastora. Huwag mag-alala. Ang hirap talaga manampalataya sa Diyos na hindi mo nakikita. Kaya ang pananampalataya natin madalas nasa tao na ating nakikita. Pinipilit natin ng doktor, pagalingin tayo. Pero may Diyos na manggagamot. Hello? Pinipilit natin, bigyan tayo ng ating mga kung sino-sinong tao sa ating pangangailangan. Bakit hindi mo pilitin ng Diyos? Mas mabait siya. Amen? So don't worry. Woo. But rather, seek first. Ito na. The kingdom of God. Bagkus, hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Hanapin mo, saliksikin mo na maghari ang Diyos sa'yo. At ang kanyang katuwiran. You know the problem? Sabi mo, tulungan mo ako mag-praise. Kapatid, alam mo problema mo minsan? Sige. Ang naghahari sa'yo, takot. Nagahari, galit. Ang nagahari, ano pa? Ano po, Pastor? Inggit. Nagahari yung sobrang
pangangailangan. Ano-ano naghahari. But sabi dito, sikapin mong pagharian ka ng Diyos. Wow, pwede pala maghari ang Diyos sa'yo. Good news sa mga kapatid, good news. Praise God, nandito ka. Amen! God can reign over your lives. God can rule over your lives. You belong to the kingdom of God. At pinagmamalaki natin yan. Ang Diyos natin ay dakila. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ang Diyos natin ay malakas. What do you know about your God? About His kingdom? Hindi mahirap ang iyong Diyos. Hindi rin siya malupit. Hindi rin siya maramot. Amen? Tanong mo sa katay mo, ba't nag-aalala ka? At nakatingin ka sa akin na parang ako makakapagbigay ng pangangailangan mo. Hello! Sabi dito, makapagdadagdag ka ba kahit na kaunti, minuto, o mapapahaba mo ba ang buhay mo kahit saglit kung ikay mag-aalala? Baliktad, pag nag-alala ka, lalo kang iikli ang buhay mo. Totoo yan. Amen? Kaya wag mag-alala. Bagkos, hanapin mo ang paghahari ng Panginoon. Hanapin mo ang kanyang katuwiran. Wag yung katuwiran mo. Ang dami mong katuwiran. Sabihin mo sa katabi mo, ang dami mong katuwiran. Ano gagawin ko? Nagtaas na nga ang bigas. Ba't ka malungkot? Ang dami mong katuwiran. Hello? Ang liit ng sweldo ko, sino hindi malulungkot? Ang daming katwiran. Ayaw akong bigyan. Ayaw akong tulungan ng asawa ko. Ayaw akong tulungan ng mga anak ko. Ang daming katwiran. Sabi niya rito, huwag mong hayaang pagharian ka ng sarili mong katwiran, kundi katuwiran ng Diyos. Hello? Amen? Ano ang katwiran ng Diyos? Anong katwiran ng Panginoon? I am the God who heals. I am the God who gives. Doon, tama ang Diyos. Hello? Ba't parang malulungkot yung... Sayahan mo nga yung tugtog mo para sumayasaya sila. Ang lungkot ng tugtog natin, sinasabayan kayo tuloy ni Pastor Rael, ang lungkot nyo kasi. Ito lang ang pinagpiprisan mo, nabibigyan ng Diyos, malulungkot. Di ba? Bibigyan ka na ng Diyos, ng pangangailangan mo, malungkot ka pa. Kasi itong ayaw natin eh. Kasi merong laging kaya nga. But, pero. Okay, yan naging may katabi mo. Ayan ang ayaw natin, yung pero na yan eh. Pero. Pera lang daw ang gusto, hindi pero. Wala yan. Alam mo, sabi ng tatay ko, at sabi din ng Biblia, pinakamaliit na kapangyarihan ang pera. Sapagkat hindi niya kayang bilhin ang damdamin ng tao, hindi niya kayang bilhin ang mabuting reputasyon, hindi niya kayang bilhin ang kasiyahan, kagalakan, kapayapaan. Pwede ka maraming pera pero gulong-gulong isip mo. Marami kang pera pero dududo ka sa lahat ng katabi mo. Nanakawan ako nito. Uutangan ako nito. Tama! Kunyari lang itong kaibigan ko kasi marami akong pera. No! Gusto mo na kagalakan, gusto mo na kapayapaan. Sikapin mong maghari ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Ano mang meron sa Diyos? The fruit of the Spirit of God,
is love. Maghari sa iyo ang pag-ibig. Kaya patawarin mo na yung inis na inis ka. Sabihin natin, nagpatawad na ako, Lord. Di mo pa rin masabi. Nagpatawad na ako, Lord. Amen? Love, joy. Practicein natin. Ngumiti ka. Sige. Pagising sa umaga, ngiti agad. Pagising sa umaga, ngiti agad. Kahit nakita mo agad mukha nung ngiti agad. Kasi mahirap kasi, una mo tinitignan yung mukha nung katabi mo kaysa sa Diyos. Kaya hindi ka mapangiti eh. Seek first. Let first be first. I tell you, church, let first be first. See, this verse signifies that you need to put God first. Ibig sabihin, may mga nag-uunahan dyan. In order, or this one is a competitive word. Ibig sabihin, may mga gusto mauna. Pagising mo sa umaga, anong una? Sa isip mo. Tanong mo sa katabi mo, anong una sa isip mo? Masalamat sa Diyos. Huwag yung una sa umaga. Pagod. Di pa pumapasok sa trabaho. Hindi pa mapapasok pa sa school. Isip agad. Pagod. Paano kayo nilulungkot? Pagising sa umaga, huwag mo ba nang hanapin yung mga bills? Wala ka namang pambayad pa. Hanapin mo ang Diyos. Hallelujah! Dumating na ba yung bills ng kuryente? Dumating na ba ang bills ng tubig? Wala ka namang pambayad, hanap ka ng hanap. Hanapin mo ang Diyos. Amen? So that you will have joy. Unspeakable joy, hindi kaya mapaliwanag. Ba't ang saya-saya nito? Patong taong to, napakadaling ngumiti. Nakakita na ba kayo ng taong mahirap patawanin? Tinamuli yung katabi mo. Ayan. Masaya yan. Ha? Yes. Why? Because the joy of the Lord is my strength. Yung galak na galing sa Diyos ang aking lakas. Woo! Palapakan natin ang Panginoon. Peace, gentleness, kindness, goodness. Yan ang hanapin mo. Hanapin mo maging mabait. Sino kaya matulungan? Kunyari, ganun-ganun ka, Sino kaya matulungan? Ha? Ayaw lumingon. Baka makakita ng tutulungan. You know, like I preached this morning, if you ask, the Lord will give. If you seek, you shall find. Therefore, do unto others first. First. What you want others to do to you. Or yung gusto mong sagot ng Diyos, unahin mong ibigay sa iba. Mag-isip ka, maghanap ka. Ito bang kinakausap ni Jesus dito? Mga born again to. Palabitin mo. Ang kausap ng Diyos dito, ikaw. Pero pwede kang born again, nag-aalala ka. Pwede kang born again, malungkot ka. Pwede kang born again, nagalit ka. Kaya sabi niya rito, why would you worry? Bakit ka mag-ira-ira? God, the Father, knows that everything you need, He knows everything. And He's willing to give it to you. So ano ang aking hahanapin? Ano gagawin ko? Hindi na pala ako mag-aalala. Hindi pa naman ako sanay na hindi nag-aalala. May mga taong ganyan Hindi sanay na hindi nag-aalala. Gagawin ko. Hindi ako mag-iisip. Then, isipin mo yung paghahari ng Diyos. Ano yung paghahari ng Diyos? Katuwiran, kabanalan, magiging mabuti, magiging mabait. Maghanap ka ng tutulungan.
Maghanap ka ng papasiyahin. Maghanap ka ng bibigyan. Wala akong maibigay, pastora. Hanapin mo na rin pati pambigay mo. Hello? And I tell you, sabi dito, all these things, kailangan ba, pangangailangan ba, gamit ba, lahat ng bagay sa mundo, all these things shall be added unto you. Amen? Kasama ng kaligtasan tinanggap mo. Lahat ng pangangailangan sa lupa, idadagdag ng Diyos sa'yo. Hindi ka zero, kapatid. Walang-wala nga ako. Hindi totoo yan. Palitan mo yung sinasabi ng yung labi. Walang-wala nga ako. You have Jesus Christ. First and foremost, you have the Lord Jesus. That's why it says, idadagdag na lang ang mga bagay sa mundo because you already have the one. The most important one. You have Jesus, your Savior, your healer. Woo! Sabi mo sa katabi mo, I have Jesus. I have Jesus. Woo! Meron kang Kristo. The one who heals. Jesus Christ, sabi ng Bible, He heals. Wala kang pambili ng gamot, unahin mo si Jesus, siya ang manggagamot. Hallelujah! He forgives. Jesus. Kaya pag may kasalanan ka, may nagawa kang pagkakamali, Jesus is in you, Lord, forgive me. Everything that you need is in Jesus. Lahat ng hindi kaya ng mundong ibigay sa'yo, na kay Jesus, at si Jesus ay nasa iyo. Hallelujah. Amen? And then, kung kakayanin mo pang hindi mag-alala, tanong mo sa katabi mo, kaya mo bang hindi mag-alala? Kaya mo ba? Sabi ng isa, parang hirap niya na. Hindi mag-alala? Paano yun? Paano yun? That's the problem. I tell you, ulitin ko yung sinimulan ko kanina, hindi problema ang pananampalataya kasi kahit singliit ng mustasa ang pananampalataya mo, mapapalipat mo ang bundok. The problem, sinlaki ng bundok ang iyong alinlangan. Hallelujah. We are encouraged by the Word of God this morning. Ini-encourage tayo ng Diyos para hindi tayo mahirapan ngayon. Sino magsasabi, ang mahal ng bigas? Noong una, nag-alala rin ako eh. Isipin mo naman, umalis kami ni Pastor, papuntang Dubai, Pilipinas, 3,500 pa lang yung bigas. Pagbalik namin, 8,000 na. Ano nangyari? Mula 3,500, pagbalik namin, 8,600. 2 buwan lang. Pero sabi mo sa katabi mo, huwag ka mag-alala. Alam ng Diyos na kailangan mo kumain ng bigas kasi Japanese ka, tsaka Pilipino ka. Japanese eat rice, you know? They love rice. Onigiri and everything. Alam ng Diyos yan. Amen? I worry. Anong gagawin ko, Pastor? Matthew 7, verse 12. Therefore, whatever you want others to do for you, whatever you need, do also the same for them. Unahin mo munang maghari ang Diyos sa'yo at gamitin ka ng Diyos. See?
Naghahanap ka na may gagawa sa'yo. Naghahanap ka ng taong pinaghaharian ng kapangyarihan ng Diyos para ibigay ang pangangailangan mo. Sa'yo muna. Ikaw muna ang pagharian ng Diyos at gamitin ka ng Diyos sa iba. Hallelujah. Amen. Woo. And your Father in heaven will supply all your needs. What do you need? Ano masasabi mo? What do you need? What do you really need? Sometimes yung sinasabi mo pera kailangan mo, hindi. Minsan kailangan mo lang magtiwala sa Diyos. Minsan sinasabi mo, gusto ko lang maging mapayapa yung pamilya ko, pero totoo gusto mo lang, kailangan mo lang magpatawad para umayos ang pamilya mo. Amen? Gusto ko magbago ang nanay ko, magbago ang tatay ko, magbago ang kapatid ko. Pero yung pala, kailangan mo, magbago ka. Sabi mo sa katabi mo, magbabago na ako. Hello! Woo! Sabi ko ng bata ko, merong kanta eh. Sabi doon, Lord, I want to have like your eyes. Pareho ng mata mo. Katulad ng mata mo, to see good things when there is bad things. To see hope when there is no hope. Sometimes kailangan ng Diyos palitan mata mo. Paano mo tignan ang bagay-bagay? Ang konti ng kanin namin, paano kaya kami mabubusog? Palitan mo yung mata mo. Sabi sa akin, palitan mo. Paano ka tumingin? Ang konti ng kanin namin, praise God, papayat na kami. Diet. Woo! Tanggal ang sakit-sakit sa liver, sakit sa diabetes, kakakain ng kanin. Diba? Well, the Lord is saying to you right now, church, whatever you need, the Lord can give it to you, but seek Him first. Unahin mo muna ang Diyos. Bago mo unahin ang iyong pangangailangan, hanapin mo muna siya. Hinanap mo ang lahat ng bagay, pero hindi mo hinanap si Lord. You search, pero hindi mo siya ang iyong hinanap. Nanghingi ka, pero hindi presensya niya ang hiningi mo. You knock at the door, pero sa door ng mga kapitbahay, sa door ng asawa, sa door ng anak, God's door ang katukin mo. Amen? All these things that you need shall be added unto you. Tayong lahat ay tumayo. Thank you, Jesus.